Gabi ng Misteryo. Gabi ng Misteryo. Si RJ, meron ka na bang extraterrestrial encounter? Meron po, gamit yung telescope ko rin po. Anong nangyari? Yung 2023. Sandali yung aking mic nasa akin lang. Ilalabas ko yung mic. Yun. Ayun na. Noong 2023, ano nangyari? Ano po, May 2023, nagko-conduct po ako ng moon viewing sa barangay lang po namin. Tapos, tawag dito, mayroon po ako napansin dun sa vicinity po ng moon na may lumulutang. Pero, may may sinusundan siyang direction sa vicinity ng moon. Tapos nung chinek ko po yung tracker, akala ko po may star sa tabi o kaya may planet na magbabypass. Pero wala po sa tracker. Tapos nung pinansin ko siya, same siya ng illumination ng moon, meaning nandun siya mismo sa itaas ng moon po. So kumbaga parang nagpo-float siya doon o kaya parang nagmo-monitor. Anong shape ng object? Para siyang oblate, para siyang oblong, ganun po. Oblong. Oh, parang siya, para siyang spaceship, pero hindi ko muna po kinonsider na UFO o kaya some sort of extraterrestrial. Kasi baka yung tracker ko po, baka may mali. Pero using the telescope na? Yes po. May may kuha po ako nun. Oh. Ko po yun, kinabukasan po, nilapit ko po sa sa kilala kong prof sa San Beda. Hindi ko na po papangalanan, confidential. Wag na. Opo. Okay. Nilapit ko po doon, tapos ang sabi niya po, baka ko lang daw po, baka may dumi lang yung lens ko. Okay. Pero malinis po yung lens ko po noon. Tapos nung pina-check ko rin po sa iba, sabi naman, hindi naman siya edited, hindi ko naman trip kasi hindi po ganun tao eh. Kasi may post ako sa page may page ako. So kailangan authentic ang pinopost. Ano yung page mo mismo? Astro Manileños. Astro Manila News. Manileños. Manila News. Opo. Astro Manila News. Opo. Okay. So ano doon yun? Hindi ko po siya pinost kasi baka po matabunan ng mga critics. Yeah. Oo, baka sabihin for clout lang eh. Since yung page ko po, hindi siya ganun kasikat eh. Mababa lang, mababa. Ganun. Kaya hindi ko siya pinost kasi hindi dahil sa gusto kong magpasikat, kundi gusto ko nalang i-keep sa sarili ko. Tama. Kasi baka may maniniwala man sa akin pero mas maraming hindi. Kasi wala akong pinaka-heavy na proof na extraterrestrial yun. Pero para sa akin ngayon, isang malaking misteryo pa rin yun. So, parang ka lang, hindi ka man naman naniniwala ng todo, pero meron kang ganong idea. Oo, po ako nun eh. Sa totoo lang po, hindi po ako nakatulog 2 araw po nung kakaisip kung ano po yun. Okay. Kasi hindi lang po isang tracker yung gamit ko, 3 po. Parehas po yun, wala pong dinidisplay na celestial object malapit po dun sa part ng Pero moon. may nag-appear. Opo. Ngayon po, ang ginawa ko nun, kinabukasan po nung araw na yun, same time, tinignan ko po yung progress ng moon, wala na po dun yung Oh, okay. So, Ibig sabihin, opo na wala po. Pero kasi kung celestial object yun, hindi po mawawala yun eh. Opo. Ano yun eh, relative yun eh. Ito ba yung first time mo na-encounter yan? Opo. Noong 2023 lang po. Wala na po. Yun lang po. Wala ka namang dream. Wala po. Kaya yun yung pinakamas... Huwag ka magalala, Opo. Ayun po yung mas ayun po yung mas intriguing po sa ganun eh. Kasi isang beses lang pero hindi mo makakalimutan. Pero on your life, sa buhay mo, wala ka naman na-encounter na extraterrestrial so far? Wala po. Alam mo yung ganito? Wala po. Wala pa. Pero naniniwala po ako na may mga extraterrestrial. Naniniwala ka rin naman. Opo, kasi po ako eh. Bakit? Agnostic po kasi ako. Hindi po ako naniniwala sa mga kilalang religion, pero alam ko pong may creator. So kung may creator, it doesn't mean na tayo lang ang buhay dito. Maraming pwede maging habitable planet kasi marami ring star. So pwede makapag-form ng solar system. Logic ng isang bata tulad mo. Kasi maraming kabataan ngayon talagang hindi pa rin naniniwala sa ganyan. But of course, ilan lang naman, unless na mayroon ng experience. Actually, naman po, heavily hinted na po na may mga nabuhay na po sa ibang planeta katulad po sa Mars kasi meron po tayong mga sample ng sample po ng Martian rocks na may mga fossilized na po na so microbes scientific ang approach mo. And I like that. Tama yung ginagawa mo. Pati po yung mga meteorite na bumabagsak po sa atin, nagko-contain din po ng building blocks na trace ng origin po natin. Yes. So basically,
Kung yung mga asteroid na umiikot sa atin ay nagko-contain ng building blocks of life, paano pa kaya yung mga nasa ibang galaxy? Ano ba? Galing. Si RJ po ito mga kaibigan ng Astro Manileños. Manileños. Opo. Astro Manileños. With Dexter and si Ma'am Mary. Gabi ng Misteryo.